So kanina nga lamang po ay naganap na ang pangatlong laban sa professional boxing career ng bagitong 17 anyos na pinapasikat ng Golden Boy Promotions na si Dylan Capitillo, ang batang sumasama noon sa mga MP Promotions fighter sa ensayo. Subalit sa kasamaang palad nga po ay sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasilat ito ng kalaban na dapat ay ipapain lang sana sa kanya na si Juan Carlos Becerril. Ito po ay dahil tinalo siya nito via third round knockout sa pamamagitan ng isang suntok lamang sa round 3. Agad bumagsak si Capitillo at hindi na kinaya pang ipagpatuloy ang laban. Kaya naman naiwang gulat at dismayado ang mga fans sa loob ng venue. Lalo pat sinasabi ng karamihan na si Capitillo na umano ang susunod sa yapak ni Canelo Alvarez at Ryan Garcia bilang muka ng boxing sa hinaharap. Ganun pa man ay agad itong nilapitan ni Oscar De La Hoya upang ipaalala na parte talaga ng boxing ang ganitong mga klaseng pagkakasilat. Ang tanong na lang ngayon ay kung kaya ba ng mentalidad ni Capitillo bumangon at bumawi, lalo pat ibang klaseng kasikatan ang tinatamasa niya, bagay na hindi pangkaraniwan para sa isang 17 anyos na may 3 laban pa lamang sa professional boxing. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po sinabi ng angas ng Pinas General Casimero na gusto niyang patunayan sa kanyang promoter na si Koki Kameda at sa lahat ng tao na kaya niya pang maging 4-time world champion, ay naglabas po ito ng bagong pahayag kanina lamang. Ayon sa kanya ay ang mga tagumpay umano ay madaling makamit pero napakahirap panatiliin. Pero sa kabila umano ng lahat ng ito ay kontento na umano siya sa kung ano ang meron siya. Kaya lubos umano siyang nagpapasalamat sa Panginoon. Ibig sabihin po nito mga idol ay kung hindi man siya ulit maging world champion ay kontento na siya sa mga naabot niya sa boxing bilang isang 3 division world champion. At tama lang din naman ito dahil ang nakamit niya sa larangan ng boxing ay pangarap ng napakadaming boksingero hindi lang sa Pilipinas at bagko sa buong mundo. Pero napakakonti lang po ng nakagawa ng ganitong achievement. Kung may libu-libong boksingero sa mundo, ay hindi po lalagpas sa 100 ang naging 3 division champion. Kaya napakaliit lang talaga ng porsyento na makakuha ng ganitong klaseng tagumpay. Kaya kahit anong mangyari ay sementado na ang legasiya at tagumpay ni Cuadro Alas sa Philippine boxing history. Samantala, mukhang maliwanag na nga po sa ngayon na ang tunay na dahilan kung bakit umatras si Keyshawn Davis sa world title fight nito laban sa WBO welterweight world champion Devin Haney ay dahil sa naduduwag ito at natatakot na mabaklasan ang kanyang undefeated record. Ayon po kasi sa boxing insider and journalist na si Dan Rafael, ay ang $2.1 million na kikitain nito sa laban ay ang siyang pinakamalaking sahod na matatanggap ni Davis sa buong boxing career niya. Bukod dyan ay hindi na rin siya matatakot mag-overweight kagaya sa mga laban niya sa 135-pound lightweight and 140-pound junior welterweight division. Nang dahil sa 147-pound welterweight division na gaganapin ang kanyang laban kay Haney. Isang patunay lamang po ito na natatakot itong lumaban at walang katotohanan ang pinapalusot nito na masyado daw barat ang bayad na $2.1 million para sa kanya. Kasi paano naman ito magiging maliit kung kailanman ay hindi pa siya nakakatanggap ng ganitong klaseng halaga. Kahit naman kasi madaming fans ang may ayaw kay Devin Haney nang dahil sa pagiging iyakin nito, ay hindi naman natin maitatanggi na mas malaki ang pangalan nito kay Keyshawn Davis. Kaya nararapat lang talaga na 75% ng $8.5 million ay mapupunta kay Haney at 25% lang kay Davis. Lalo pat si Haney ang kampyon, kaya naman kayo na lang po ngumusga dyan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH